Hello po. So, ibabahagi ko po sa inyo ngayon kung paano magiging yung bigas natin sa Pilipinas is magiging free na lang po. So, ibig sabihin, napakalaki po ng tsansa talaga na yung bigas natin sa Pilipinas is magiging mura or magiging libre na lang sa ating mga Pilipino. So, paano po ba pwedeng mangyari pag ganong mga bagay? So, ganito po yan. Bibigyan ko po kayo ng mga step by step na mga paraan kung paano po pwedeng magiging free na po yung mga bigas. Okay? So ganito po yan. Una, bilang isang presidente, ang dapat talagang gawin bilang isang presidente, ito ang pinaka step 1. So, ang step 1 is lahat po ng mga negosyante ng bigas, okay? Lahat po ng aangkat ng bigas sa ating mamamayang Pilipino na nagtatanim ng palay doon sa mga area or nagtatanim ng mga corn doon sa mga area nila, dapat po ay ang may hawak po ng mga kumpanya na bibili ng mga produkto is gobyerno. So, ibig sabihin dapat tanggalin talaga yung mga negosyante. So dapat gobyerno na po ang hahawak ng mga galingan ng mga bigas, ganun. Dapat gobyerno na talaga ang may hawak niyan, kasi pag negosyante ang may hawak niyan, ibig sabihin itataas talaga lang yung presyo. Okay? So, siyempre, negosyo yan business yan okay? Siyempre, pag gobyerno kasi yung humahawak, hindi yan tataas ang presyo. Dahil ang gobyerno po ay, sila po yung para pang sa taong masa. So, okay? Sa taong bayan. So, hindi po yan nagninegosyo sa mga tao. Okay ba? So, paano po gawin? Okay. So, yun po ang pinakaunang dapat gawin. Dapat tanggalin yung mga negosyante na bumibili ng bigas sa ating mga magsasaka. Okay, dapat gobyerno po ang bibili. Okay, gobyerno. So pangalawa, dapat po ay lahat ng magsasaka, like katulad sa Luzon, Mindanao, Visayas, ay bibigyan po ng mga heavy equipment ng ating gobyerno. So para mas malaki yung ani, mas malaki yung trabaho, mas malaki yung ani, mas marami yung bigas na pwedeng malagay natin sa ating mga facility or yung kukunan ng bigas ng ating mga katulad nating mga Pilipino mamamayan. So dapat po ay bibigyan po ng mga heavy equipment. Hindi po pwede na kalabolan din until ngayon, kalabolan po yung kumakaya doon sa mga sakahan. Dapat po talaga mag-provide po ang ating dapat po bilang isang presidente, dapat po talaga is bibili tayo ng mga heavy equipment. So yun po ang pangalawa. So pangatlo, so sabihin sa akin, paano ba magiging free yung bigas? Is nagbabayad naman tayo ng mga tao kung magtatrabaho tayo. So paano? Okay. Ito ang pinaka the best po na paraan upang maiwasan natin yung pagbabayad ng mga taong magsasaka. So lahat po ng mga preso, okay, lahat po ng sentensyado na mga tao na nakakulong, yun po ang gawin nating magsasaka. Para at least meron naman silang ano ba yun? Yung tawag dun sa Tagalog, yung merong ambag sa mundo. Ganun. So, yung dapat iparusa natin sa mga taong may sentensya or mga preso, dapat ilalagay natin yan sa sakahan. So, hindi na tayo kailangan magsahod sa kanila. Tama? So, hindi na tayo magbabayad sa kanila ng pang-araw-araw. Tama ba? So, yun po ang pinaka-importante. Dapat po ay alam po natin na kung paano tayo makakalis sa gastos. Okay? So dapat po yung mga preso dapat pinaparusahan yan. Hindi yan pinaparelax doon sa kulungan para naman pinireso. Kaya nga maraming gustong mapreso dahil sabi, meron akong kikilala na preso, sabi niya, mas okay ra po sa kulungan dahil free daw po yung pagkain doon, free pa yung tirahan, meron pang security guard. Kaya ang mga tao ngayon